Magandang umaga po, Attorney Chairman George Garcia. Magandang umaga po, Sir Ted. Magandang umaga rin po, Ma'am DJ Chatchat. Magandang umaga po sa mga kababayan natin. Apo, thank you again for your time. Chairman, ito hong sa Abra, dati ho kasi nabanggit nyo na kapag may ganito ng karahasan, sa panahon mismo po ng halalan, election period na, ay tuturing na election-related violence. Ito ho bang pagbarel sa isa pong tumatakbong kagawad ay yun na nga po, swak na po sa inyo pong klasifikasyon? Tama po, Sir Ted. At naghihintay po kami ngayon ng report mula sa ating Philippine National Police upang alamin kung itaas na po yung classification level dyan po sa Bukay sa Abra. Dati po kasi ang kulay po niyan ay kulay yellow pa lamang. Ibig sabihin hindi pa po gano'n na tinitingnan bilang isang areas of serious concern. Ngayon po titingnan po natin kung ang magiging report na po ng PNP ay magiging orange ba siya o kulay red na po yung category niya, at kung sakasakali po na sa mga susunod na araw ay bigla pang mas lumawak ang karahasan, baka po mailagay na natin sa COMELEC control. Opo, ilan po itong mga lugar na ito sa buong Pilipinas, sir, ang inyo pong binabantayan ngayon at pwede na pong malagay sa COMELEC control? Yung red category po, Sir Ted, ay 246 na barangays po, barangay. Ang ginawa po natin, Sir Ted, hindi po natin kinlassify na per municipality or per province sapagkat napaka-unfair naman po doon sa mga ibang barangays within the municipality or napaka-unfair sa mga ibang munisipyo within the province kung madadamay po yung lahat. Kaya po, ginawa po natin per barangay. 246 po yan sa buong Pilipinas. Opo. Kapag under COMELEC control, ano pong ibig sabihin nito? Mabilis po ang magiging aksyon ng COMELEC. We can always po, pwede po kami magpadagdag kaagad ng mga pwersa. Yung po mismong function ng local governments ay pwede namin i-take over. Technically po, parang kami po ang local government, and at the same time, yung pong pagkilos namin, parang quick reaction force po kaagad. Yung pong Negros Oriental, nilagay po namin yan sa COMELEC control. And sir, kapag po under COMELEC control, pati ho yung mga teachers ba dito, yung kanila pong responsibilidad ay maaari pong dagdagan ng puwersa ng pulisya? Kasi ngayon, may mga teachers daw po sa Abra na ayaw na maglingkod. Tama po kayo. Pero pagka po COMELEC control, katulad sa Negros, yung po mga regular po na mga electoral board members pa rin, yung mga magsisilbi. Kaya lamang, katulad po dyan sa Abra, meron po dyan na 22 na hindi po makakapag-serve. Ang reason naman po ay dahil sa related po sila, Sir Ted, doon sa mga kandidato. Hindi naman po dahil sinasabing pananakot or what. So kami po ay may hinanda, Sir Ted, na 93 na mga PNP personnel na kung sakasakali ay pwede magsilbi bilang kahalinhin o kapalit nito pong mga teachers na hindi makakapag-serve. Ganyan din po, meron din po kami diyan po sa Bangsamoro. Meron po kami mga 800 na naka-reserve na PNP personnel na tinrain po namin bilang mga electoral board members just in case po na pang-substitute sa mga regular na electoral board members. Opo, sige po. So pagbalik po natin dito po sa sitwasyon sa Abra, may mga umatras na po daw ng mga kandidato. Bagamat ito ho yata ay kanila ho namang karapatan, di po ba? Kapag ho ba ganito, ano ho ang ipinahihiwatag nito sa COMELEC? 120 po, Ted, ang umatras dyan sa Abra ng mga kandidato ay either po, ayun nga po yung aming inaalam ngayon, number 1, tinakot ba sila? Number 2, talaga bang sila ay ayaw na? Kasi mga kamag-anak din po kasi yung mga tumatakbo. So maaari nagkausap-usap doon sa pamilya, or number 3, nabigyan ba sila ng something? Tama po kayo, Sir Ted. Sa bandang huli po talaga, discretion po kasi ng kumakandidato kung siya kakandidato o kung siya po ay magwi-withdraw bilang isang kandidato. Sa ilalim mo ba ng umiiral na mga batas, Chairman, ano ho ang prohibition sa mga lokal na opisyal o maging national officials like congressmen sa pangingialam dito po sa barangay election? Actually po, Sir Ted, we'll be very honest kung sinasabi ng ating batas na non-partisan ang barangay election. Sabi po ng Korte Suprema, yun lang yung pagpa-file ng certificates of candidacy, wala po silang partido. Subalit when it comes to pakikialam, totoo po pwede makialam ang mga local officials o iba pang opisyal. Kaya lamang, meron din po silang, maaari pong wala silang kaharapin ng mga kaso sa Omnibus Election Code, pero meron po mga kaso katulad po ng tinatawag na Republic Act 6713, yung ethical standard for government officials and employees. At siyempre, kapag po napatunayan pa na sila naman ay nagbigay din ng something para po sa mga kandidato, ay mataharap din po sila sa Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So,
yung pong endorsement ng mga mayor, yung pagtataas ng kamay ng mga mayor o kaya mismong ang mayor o konsihal ng lungsod o kaya yung congressman, gobernador. Opo, kapag ba sila ay lantaran na nangangampanya para sa isang barangay kapitan o sino man pong kandidato sa barangay o SK, yun ba technically meron po silang pananagutan? Meron silang nilalabag na batas? Sa Omnibus Election Code po, Sir Ted, wala po. Yun nga po yung ating sinususunod na baguhin sana. Sapagkat napatuloy po nung mismong sinasabing non-partisan nature. Sa ating po mga ordinaryong mga pag-iisip, pagka po sinabing non-partisan, dapat hindi nakikialam at pinapakialaman ng ibang opisyal. Kaya lang po, sinabi na po ng Korte Suprema na yun po ay para lamang sa pagpa-file ng certificate of candidacy na wala sila dapat political parties. Okay, sige po. So malino na ngayon yan. Chairman, ngayon po ang start ng campaign period. Ano po? Sige. So sa ngayon, ano pong ating paalala din sa lahat ng mga kumakandidato? Yung pong usapin ng mga posters na yan na maaaring simulan po ang pagkakabit ngayon at ilan pa hong mga prohibition para malinaw? Ted, ako doon sa mga kababayan natin na mga tatakbo. Sinunod nyo naman po yung patakaran natin doon sa premature campaigning. Sayang naman po kung kayo madidisqualify pa dahil lang sa maling paggamit ng mga campaign materials. 2x3 lang po ang size ng mga posters na pwede nating ikabit. And therefore, yan po ay dapat kinakabit lamang sa common poster areas. Amin pong tatanggalin yung mga nasa public places na kinakabit po ninyo. At the same time, kakasuhan po namin kayo sa maling mga pagkakabit ng mga posters na yan. Sa private properties po, Sir Ted, tama po kayo, hindi naman namin magagalaw ang private property dahil hindi naman po namin, wala naman po kaming jurisdiction sa private owners. Subalit, susulatan po namin yung mga kandidatong may pagkalalaking posters o campaign materials na nasa private property, mahigit sa 2x3, and therefore, pag hindi po nila tinanggal yan, kakasuhan din po namin yan. Hindi po yung private owner, kung hindi po yung mismong kandidato. Therefore, hindi po pwedeng isanggalang sa atin na dahil ang campaign material ay nasa private property. Doon po sa mga magpapakain, wag po kayo magpapakain dyan sa pagkakayo nagrarally, nag-meeting before, during, or after the meeting. Vote buying po yan. Pagbabawal po at hindi natin pinapayagan ang bowler, ang ating pong t-shirt at ang mga sombrero na pinamimigay ay ang hindi po sinasabi ng batas kung magkano ang halaga ng pwedeng ibigay sapagkat maliit o malaki, vote buying po yan. Ang mismong pangako, Sir Ted, na papangakuan mo ang mga kababayan mo, kabarangay, na gagawin mo mga casual employees, job order employees, yan po ay yung mismong pangako ay vote buying po yan. Magiging doble ang istrikto po ng COMELEC, lalo na patungkol sa issue ng pamimili po ng boto. At bilang panghuli po, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay naglabas po nung isang araw ng kalatas bilang pagsuporta sa kampanya natin tungkol sa pagpapadala sa mga makabagong platform katulad ng GCash at PayMaya. And therefore, i-report po nila sa amin without violating the Bank Secrecy Act yung mga nagpapadala in volumes sa panahon ng campaign period. Yun bang text blaster na pwedeng gamitin po ng isang kandidato ay ipinagbabawal? Siguro alam niyo na po ito, Chairman, meron ngayong technology na maaari mo magamit ang isang gadget para magpadala ng mensahe sa napakarami pong may telepono sa iisang lugar, komunidad, ng sabay-sabay. Yun ba ipinagbabawal? Sa atin po, sa Omnibus Election Code, wala pa po yan dahil nga wala pa nung panahon yun yung teknolohiyang yan. Subalit, bawal na bawal po yan, Sir Ted. Yan po yung pinaparusahan mismo at nakaabang dyan ang National Telecommunication Commission sapagkat bawal po yung paggamit ng mga tinatawag na text blasting machines. Oo. At saka siguro paglabag din sa ating privacy, no? Kapag nakakatanggap ka ng informasyon sa telepono mo na hindi mo namang gusto, saan nanggagaling itong yung mensahe na iyan. O sige po, bago pong tanong lamang ni Chacha, Sir, paalala po ulit, no? Kapag hindi ka nakaboto nung nagdaang halalan at hindi ka pa rin boboto ngayon, ano ang mangyayari sa iyo sa listahan mo sa voters list? At kung ako po'y bumoto naman last election at ayokong bumoto sa barangay, ano po mangyayari po sa akin? Una po, ang pagboto po kasi isang karapatan na nasa saligang batas. Pagka po dalawang beses hindi nakaboto noong 2022 at itong October 2023 Barangay and SK election, deactivated po ang inyong pangalan sa listahan. Nandiyan pa rin naman po, pero deactivated. Ibig sabihin, yung susunod na eleksyon, hindi po kayo makakaboto, in which is the 2028 presidential and vice presidential election po iyan. Ngayon, kung kayo po yung nakaboto noong 2022
national and local election. Subalit ayaw yung bumoto ngayon po October 2023, wala naman pong parusa yon, Sir Ted, sapagkat bilang karapatan mong bumoto o hindi bumoto sa araw ng eleksyon. Dali ho, meron pang 2025 sir parating. 2025 po, meron po tayong 2025 election. So, ibig sabihin po, 2025 po pala, ibig sabihin hindi ka makakaboto sa 2025 elections. Tama po. Oo. So, kumbaga, pag ho kayo dalawang sunod na halalan na hindi ka nakaboto, mawawala ka sa voters list. Kailangan mong pumila ulit, magparehistro ulit. Yan po yun, Chairman. Ano, ha? Tapos po ng 2025, Sir Ted, na hindi ka makakaboto. Dahil kumbaga sa touch move ka muna doon sa 2025. After po ng 2025, Sir Ted, pwede kang ang tawag po dyan, reactivate ng iyong registration. Uulitin ko po, Sir Ted, huwag po magpaparehistro muli. Mado-double registration po kayo. Pag po kayo nag-activate, ang dapat pong gagawin, reactivate para buhayin muli ang registration na naisang tabi po ng Commission on Elections. Okay, ulitin lang natin para maliwanag. Kung hindi ka bumoto last election, 2022 Mayo, at hindi ka boboto ngayon pong October 30, mawawala ka sa listahan ng voters list. Alright, yan po yan. Kung bumoto ka naman last election at hindi ka boboto ngayon, hindi ka pa rin mawawala. Ikaw pa rin dapat nasa listahan dito po sa paparating na 2025 election. Yan, ang linaw po niyan. Okay, baby girl, go ahead. Yes, good morning po, Chairman. Magandang umaga. Kahapon, kasama po namin dito sa programa si former DIC Secretary General Eliseo Rio. At meron po siyang nabanggit na transmission logs na ipakita nyo at ikumpara daw dito sa reception logs. Bago nyo po sagutin kung totoo bang ayaw ipakita ito o kung ipapakita ba, ano po ba itong sinasabi niyang transmission logs na ikukumpara sa reception logs? Alam niyo po, una yung po kasing hinihingi nila, yung reception logs, transmission logs, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Yan po ay nasa website na po ng COMELEC at nabigyan na rin po namin sila ng kopya. Napakadami po kasi, ilang volumes po yon. Maaari hindi po nila tinitingnan isa-isa. Yung una po kasi binigyan namin sila, sabi nila yung first hour. Binigyan po namin ng first hour. Sumunod po, humingi sila sa amin, dapat to bigyan namin mismo yung transmission logs. Binigyan po namin ng transmission logs. May title pa nga po sa taas na transmission. Sabi niya, raw file ito eh. So binigay po namin yung mismong, yung parabang na process na transmission. So pagkatapos po, ang sabi po nila sa amin, hindi naman po transmission log binigay namin, reception log daw po. So nagbinigay po namin yung mismong transmission log po ng telcos, ng Smart at saka Globe, binigay na rin po namin sa kanila yon. Ngayon po, hihingi po sila, meron pa rin po kami hindi nabibigay na transmission log. Ang pangatlong transmission log po, yung galing po sa mismong mga vegan. Meron po tayong area sa bansa, halimbawa po sa Tawi-Tawi, may area po dyan na hindi makapag-transmit. Kaya ang ginagawa po natin, yung satellite technology. Pero iilan lang po yan. So therefore po naibigay na po natin yung lahat po ng logs na hinihingi po nila. At nakakalungkot nga po, dahil hearing kami noong isang araw, wala naman po silang binabanggit na yung kulang na sinasabing gano'n. And so, kung ano man po yung hinihingi pa nila, we are willing naman po na ibigay lahat. Kaya lang po, sa bawat pagbigay po kasi namin, pasensya na, meron po kasing mga iba na lamang hinihingi. So sana po isang hingian na lang lahat dahil para po maibigay na namin lahat-lahat po. Naibigay na po namin ang lahat ng transmission logs ng telcos at number 2, transmission log ng meron ng COMELEC at pati po yung sinasabi nilang reception log. Kahit nga po yung first hour, yung unang oras na nag-transmit ang lahat ng machine sa buong Pilipinas, nabigay na rin po at lahat po yan, again, ay nasa website ng Commission on Elections. Mabuti po nabanggit niyo po yung website. Nasabi niya po kahapon na dun sa website ninyo, nung September 18, nandun daw po partly ang telco logs, pero Globe at Smart lang. Tapos pag sinuri daw po yun, wala daw po dun yung kino-question nila na 20,300 na VCMs na gumamit ng IP address na 192.168.0.2. Ang sabi niya po kahapon, bakit daw po itinatago ito? Alam niyo po, hindi ko po maintindihan kung bakit hindi nila makita. Paano po nila na-pinpoint na may 192.168xxx na IP address? Ibig sabihin po, kaya po nila na-pinpoint yun, na andun po kasi, nakalagay po kasi yung IP address. At the same time, nakalagay din yung serial, yung mismong number ng machine na nagpapadala po ng results. Ibig sabihin, pag po tinanggap kasi yung result, halimbawa po pinadala nyo po sa cellphone nyo. Pag po pinadala from cellphone to another cellphone, magre-reflect po doon sa cellphone na pinadalahan kung sinong cellphone ang nagpapadala at yung pangalan po nito. So naandun po yung kaya nga po nila na pinpoint na merong
168 na sabi po nila isa pong IP address. So hindi ko lang po alam kung ano pa po yung binabanggit dahil during the hearing po naman, hindi naman po yan ang mga natalakay halos. Nagpatawag po tayo bilang pagdinig sa kanila pong kagustuhan, pinatawag po natin yun. In fact, pwede nga po hindi. Kaya lang, kung ano pa po yung mga ibang nilang hiningi, hindi na po natin malaman dahil sana po official nilang gawin na sulat at hindi po sa ganito para po malaman natin ano pa yung kakulang na gusto po nila. So you're suggesting na ito pong transmission lag, ano po, na dapat manggaling sa Smartmatic, officially hingiin sa COMELEC o sa Smartmatic? Hindi po. Ang mga transmission lags po ay galing po sa telco, Sir Ted. At meron po tayo yung pong galing sa Smart at galing sa... wala po yung Smartmatic na transmission lags. Nasa atin po yon. Hindi nga po. Yung po sinasabi ho actually ni Ginoong Rio transmission lag of Smartmatic. Meron ho bang ganon? Wala po. Kasi yung pagtatransmit po, para po sa text, Sir Ted, pagka nagpadala po kayo ng text, dadaan niya sa linya ng Globe. O kaya ng Smooth. Yes. So yun po yung para po mapatunayan na talagang nanggaling sa point A, nanggaling sa po, Sir Ted, sabi niyo po sa akin kamusta ka? Dapat po yung sa mismong linya ng Globe at Smart, and therefore and such other telcos, pagkatapos ma-receive ng isang cellphone at sasabihin nga po na-receive yung text niyo. So yung po hinihingi yung transmission na yon. Wala po ang Smartmatic na transmission. Alam niyo hindi din naman tayo mga techie kami dito, no? Pero ako ang dream ko dito magka-forum tayo kasama niyo si General Rio at kayo para nung isang araw po nag-hearing po tayo dahil pinapa-disqualify po nila yung Smartmatic. So hearing po tayo. In fact, ang inyong lingkod ay nagsabi, may isang solusyon sa lahat ng ito. At nag-agree po sila. Certain nag-agree po sila, pati po yung pangataga Smartmatic. Nag-agree po. Ang sabi ko po, ang solusyon dyan simple lang. Let's go back. At ito po, alam na alam nyo to, Sir Ted, dahil kayo po yung nagkaroon na rin ng ganitong klaseng sitwasyon before. Sabi ko, let's go back to the ballots. Let's go back to the original ballots. Sabi ko, we can even propose, pumili kayo ng lahat ng presintong gusto nyo. Huwag lang napakadami kasi napakamahal. Pumili kayo ng, halimbawa po, bawat isang rehiyon, kahit isang presinto, kahit na ano yan, let's open the ballot box and let's recount the ballots. Kasi po doon natin mapapatunayan kung yung mismong result ng balota sa mismong ballot box ay tumutugma sa na-print na election returns at na-transmit na results sa mismong canvassing area. Yan po malalaman natin kung talagang palpak ang makina sapagkat the best evidence is always the original ballots inside the ballot box. Ang side naman dyan ni Ginoong Rio that will be too expensive and tedious. No? Hindi po. Kasi kami po ang gagastos noon, hindi po sila ang gagastos noon. Kami po ang gagastos. In-offer ko pa po, kami ang gagastos. Halimbawa po, hindi naman po lahatan. Ginawa na po natin yan dati yung random manual audit. Halimbawa po, kahit isang presinto lang, bawat isang rehiyon, 17 regions lang po yan. Pabuksan po natin sa bawat rehiyon. Magpadala sila ng representative. Kami naman po, pati po NAMFREL, PPCRB, Lente, punta lahat doon bibilangin. Kung kayo po ang gagasta, magagarantiyan niyo ho ba yan, Chairman? O kinakailangan pang aprubahan ng NBank yan? May pera ba kayo para doon? Actually po, una, nandun po naman yung NBank nung magpadinig po tayo, nung magkaroon ng hearing. And therefore, convincing ko NBank to settle once and for all this issue. Kasi po, sa mga susunod na election, ganyan na naman po ang magiging akusasyon. So let's go back to the original ballots. Number one. Number two, when it comes to the budget, hindi po ganun kalaki yung magagastos namin sapagkat meron naman po kami mga regional offices at mga provincial offices ng COMELEC. So, minor na gastos po yan at meron po naman kami nakalaan sa mga ganyang klaseng gastusin. Sige po. Siguro po in the next forum mapag-usapan natin po na mas mahaba-haba yan. Itong Smartmatic na ito, meron ho bang kayong ginagawang sarili ho ninyong pag-aalam on your own dito po sa aligasyon sa kasong kinakaharap ni former Chairman Andy Bautista ng suhulan with Smartmatic during the time na siya ang nanunungkulan sa COMELEC? Meron po tayong kinreate na special task force pero ito po yung Chairman's Task Force, confidential ang mga miyembro at simula ng ikalap yung lahat ng ebidensya at mga dokumento na maaaring ginamit po doon sa kaso dyan sa Amerika. Gusto po nating alamin ano ang extent, kasi po more or less ang allegation dyan, Sir Ted, ay nagkaroon po ng yung sa bidding ay namaniubra and therefore kinakailangan alamin natin sino ang mga nasa bidding, ano ang mga dokumento magpapatunay
tungkol sa proseso ng bidding, and therefore yung bang mga taong allegedly involved ay nandito pa sa amin sa COMELEC, at ano ba talaga ang extent ng participation ng bawat isa, at talaga bang na-rig ang bidding ng komisyon noong 2016. So that confidential team now is working on it. Do you have a timetable for that, Chairman? Yes po, 12 po sila, at ito po'y matatapos, sabi po natin baka pwede matapos before the end of December, kasi ayaw naman po natin na maunahan tayo nung nasa Amerika. But at the same time, tayo po'y nakipag-communicate na po tayo sa ating sa US po upang malaman ano yung mga dokumentong merong hawak sila at sino yung witnesses more or less na pwede nilang presenta doon sa korte. Theoretically po, Chairman, kapag napatunayan na nagkaroon ng suhulan dyan, hindi ba dapat ang Smartmatic hindi na dapat pang sumasali sa bidding because that's fraud, no? Nanunuhol ka ng opisyal ng gobyerno. Dalawang bagay po yan. Sa isang procurement, 2 beses kung pwede na ma-disqualify o ma-blacklist ang isang kanya. Kapag po during the process of procurement, yan po sa una pa lang pwede mo i-disqualify. Pangalawa, kapag nakuha na ng kontrata, pagkatapos sa pagkatupad ng kontrata, merong hindi po natupad doon sa kanilang pinangako, pwede po ma-blacklist o ma-disqualify din. So sa kasalukuyan po, talaga po at this point, at nag-agree naman po yung kampo po ni Secretary Rios nung tayo po nagpa-hearing na masyadong premature at this point sapagkat wala pa po kaming procurement na ginagawa para sa 2025 elections. Okay, sige po. So abangan po natin ito. Oo. Okay, Cha. Last na lang ako. Kahapon yung sinasabi, balikan ko lang yung tungkol po dun sa issue with Eliseo Rio. Last na po ito, COMELEC Chairman. Ang sinasabi po niya, ang questionable ay yung mabilis na pagtanggap ng transparency server sa first hour. Ayan din po ang nababasa kong mga comments ngayon. Pwede ba, kung na-explain nyo na po ito before sa show, na itanong na ni Manong Ted, pwede ba natin explain ulit yung mabilis nga po na pagtanggap ng transparency server sa first hour during the 2022 elections? Salamat po, Ma'am DJ. Chacha, alam niyo po, yung sinasabi po nila may 20 million kaagad na pumasok sa unang oras pa lamang o hanggang 2 oras pagkatapos magsarado ang presinto. Sir Ted, Ma'am DJ, ang pumapasok po kasi sa pag tinransmit yung result, magmula sa presinto papunta sa bayan o magmula sa presinto papunta sa amin pong tinatawag na transparency server, ay hindi po individual na boto ng presidente, vice-presidente hanggang kagawad. Ang tinatransmit po na tinatawag ay election returns, yung pong kabuuan ng result. And therefore po, yung 20 million po yan ay 33,000 election returns lamang po yan, 33,000 more or less na election returns. Pag po kayo nagpadala sa text ng isang picture po, kunyari picture po nitong ating usapan, yan po ay more or less napakaliit na at kasing laki lang po yan nung 33,000 election returns. So ibig sabihin po, hindi po imposible na pumasok ang 33,000 election returns doon sa tinatawag na transparency server. Hindi po yung boto, yung returns na naglalaman ng mga boto mula presidente hanggang sa kagawad. So, 33,000 po ang pumasok, hindi 20 million? Itong mga boto maaari dahil doon sa mismong kabuuan ng election returns. Na ibig sabihin, mula sa presidente hanggang doon sa konsihal. Dahil may konsihal po tayo. Presidente, vice-presidente, pati po mga party. So, hindi po imposible na pumasok yung pong 33,000 election returns doon sa transmission, doon sa mismong transparency server tinatawag. Sige. So we need, actually mahaba-haba pang usapan ito. Napaliwanag yan dati pa ni Chairman at ni Ginoong Rio. Sabi ko nga, ang akin ditong pinapanaginip ay magkaharap kayong dalawa sa isang forum po para masarhan ko na po itong isyong ito dahil with all due respect, Chairman. Opo, kasi yes, hindi pa natutuldukan itong isyong ito. Salamat po, Chairman, dahil nga po start na ng campaign period. Asahan niyo po ang aming pang-istorbo sa inyo, para po lamang sa tamang kaalaman po sa halalan. Anytime po, Sir Ted, Ma'am DJ, maraming salamat lagi sa pagkakataon po. Opo, thank you very much po. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.